Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa nag-iisang Panginoon lamang ng Allah, ang walang katambal, at naway ang kapayapaan at pagpapala ay igawan niya sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Inshallah, pagpatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa Ahkamul Janaiz, inshallah subhanahu wa ta'ala. At huminto tayo nung nakaraan dito sa sinabi ni Sheikh, وَيُرْفَعُ وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ الشِّبْرٍ. So, sinabi natin nung nakaraan na kapag nilagay na natin ang isang taong namatay na Muslim sa kanyang libingan at kinuha natin ang pamamaraan kung paano ito ilagay sa kanyang libingan at ano ang itsura ng libingan ng isang taong Muslim na namatay. So ngayon, siya ay tatakpan na natin at lalagyan na natin siya ng lupa sa kanyang libingan. Lalagyan natin siya ng takip. So, yung lupa, ibabalik na natin doon sa hinukay natin. At sinabi ni Sheikh, وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ, yung libingan niya, itataas natin kunti sa lupa. Huwag natin i-level sa lupa. Makikita mo yung mga libingan ng mga Muslim ay nasa lupa lang siya. Pero parang mayroon siyang nakataas siya ng kunti. Hindi siya mismong level sa lupa. Yung sa pinakalupa niya, hindi siya yung level na level. Kung hindi, وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ, itaas natin kunti ang qabr, yung libingan na ito, anil ardi, mula sa pinaka-level ng lupa, qadra shibrin. Yung qadra shibrin, ito ay sukat, sabihin natin mga ilang inches. Ilang inches. Yung shibr ay parang kung sa kanila ay dangkal. Parang gadangkal na tawag dyan. Wala alam kung dangkal ba talaga yan. Pero parang dangkal kung ating susukatin, dangkal mula sa lupa. Mula sa lupa. Kasing haba ng dangkal sa lupa. Ibig sabihin, mas mataas siya konti. Kaysa doon sa pinakalibil na lupa ng libingan niya. So, itaas natin siya konti. So, anong itsura naman ng pagtaas sa kanya? Hindi po katulad ito ng libingan ng mga hindi mananampalataya, hindi Muslim, na mayroon po silang parang pansyon na sinasabi doon. Okay, mayroon siyang lalagyan ng kabao nila. Sa atin, hindi. So, ang mangyayari, ang itsura ng libingan sa atin, wayakunu musannaman. So, nakataas siya ng konti sa lupa na kasing taas ng sukat ng dangkal. Tapos, wayakunu musannaman. Ano ibig sabihin ni wayakunu musannaman? Alam natin yung likod ng kamelyo. Yung parang bundok ng likod ng kamelyo. So, yung likod ng kamelyo, makikita natin, ang kamelyo, di ba, parang mayroon yung sa likod niya na parang bundok. Yung likod ng kamelyo ay parang makikita natin na mayroong bundok. So parang ganyan ang itsura. Kaya kung nakakita kayo at nakadalaw kayo sa libingan ng mga Muslim, ay makita niyo na ang mga libingan nila ay parang mayroong mga bundok-bundok. Yan, may mga bundok-bundok. So dahil yan ay para makilala na yan ay libingan. At isa pa sa pinakadahilan kung bakit natin parang gawing pabundok na parang likod ng kamelyo, dahil litanzila anhu miyahus suyul, para hindi po siya mabura, para yung libingan niya kapag may dumating na tubig, ulan o kayo baha, hindi po bababa doon sa libingan ang tubig, doon sa pinakalibingan, kasi ano yun hukay yun . So hindi bababa doon ang tubig. Yung pinakatubig niya ay hindi mag-i-stay doon sa loob ng kanyang libingan o makakasama doon sa loob ng libingan, kasi siyempre yung tao ay pinapangalagaan po natin kahit patay na siya. So para hindi
bakit natin gagawin pabundok? Para hindi pupunta doon at mag-i-stay ang tubig sa kanyang libingan. So yun po ang dahilan. Wa tuda'u alayhi hasba. So kung atin na siyang pupurmahin ng parang bundok, yung kakatulad ng likod ng kamelyo, lalagyan po natin siya ng mga bato-bato. Yung tinatawag, alam natin, yung maliliit kunti sa, yung mga bato na maliliit. Bato na maliliit, ilalagay natin dyan. Wa yurasyahu. Ibig sabihin, yung paglagay ng bato, mga kapatid, ay sa buong libingan, ha? Hindi lang doon sa mga kunti-kunti. Kung hindi, lalagyan natin ng maliliit na bato, parang siyang mas malaki ng ano sa buhangin. Hindi buhangin, ha? Yung hasba, yung tinatawag na hasba, yung bato siya, pero maliliit. Okay, ilalagay natin dyan sa libingan, sa buong libingan niya. Wa yurasyahu bilma'i liyatamasaka turabahu wa la yatatayar. Tapos, atin siyang kunting tawag dyan, wisik-wisikan. Kung sa atin yan, ang tawag, wisik-wisikan natin siya ng tubig. Ulagyan natin siya ng tubig, hindi yung ano ng tubig, yung marami. Kung hindi, para lamang yung lupa ay magiging kakapit po siya. Yung lupa ay magkaroon siya ng kakapit siya doon sa mga alikabok, sa lupa, para yung lupa na yun ay hindi lilipad o yung mga buhangin doon or yung anong tawag dito, yung gubar, yung alikabok doon sa libingan ay hindi po siya lilipad. So yun ang yun ang dahilan. So una, itataas natin kunti sa pinaka-level ng lupa ang kanyang libingan na parang isang bundok katulad ng likod ng kamelyo para hindi po bababa ang tubig sa ilalim. At lalagyan natin sa konti ng mga bato-bato. Tapos atin po siyang sasabuyan, wisik-wisikan ng tubig. Ang hikma nito, bakit natin siya itaas konti sa lupa, yung kanyang libingan, upang makilala, upang malaman natin annahu qabr fala yudasu. So para malaman natin na yun ay libingan para hindi natin siya maapakan. So liya'lama annahu qabrun fala yudasu. So para malaman natin libingan yun kasi ganoon ang itsura. So ngayon hindi natin siya maapak-apakan. Dahil kung ang libingan ay wala siyang palatandaan na yun ay libingan, maaring maapak-apakan at bawal po apakan ang libingan. Mga kapatid, sa sino mang pumupunta sa libingan, bawal po apakan, upuan ang libingan. So kabaliktaran ito sa ginagawa ng hindi Muslim. Pinupuntahan nila ang libingan nila, sa mga pansyo nila, inaapakan nila, nilalagyan nila ng kung ano-ano, tapos inuupuan nila, doon sila nag-usap-usap. So ito po sa Islam ay hindi pwede. Okay? Wala ba sa biwad'i an-nasaibi ala tarafayhi li bayani hududihi. So wala rin problema na halimbawa ito yung libingan. So ito yung libingan, kaganyan. Bundok. So yan yung libingan. Example. Ito yung lupa natin. Ito yung itsura ng lupa. So hindi ako ganung magaling mag-drawing. Pasensya na kayo. So halimbawa, ito yung dulo. So pwede natin lagyan siya ng kunting ganyan. Halimbawa, isang block, ganyan. So ito na yung libingan niya. So ito yung libingan, lalagyan natin siya ng nasaib. Yan, ganyan. Ay minsan ng nasaib, yung parang nakatayong blocks. Nandyan, ganito ang itsura niya. Para malaman natin na yun ang dulo niya, na yun ang hangganan niya. Ito yung halimbawa dito sa may ulo, ito ay sa may paa. For example lang ito ay sa may paa. So para malaman natin na yun ang dulo niya. So kaya pag naghukay yung iba, hindi niya ito matatouch. So dito siya maghukay ulit. So kasi alam niya na ito ay libingan na. Ito yung dulo hangganan ng kanyang libingan. Okay, inshallah. Pero wag pong susulatan dito Ilalagyan siya ng kunting blocks lang at hindi po susulatan kung ano-ano. Okay? Para ang dahilan kung bakit lalagyan ito kasi po para malaman ang limitasyon ng kanyang libingan, yung kanyang boundary. Hindi po dahil susulatan natin siya ng ano in memory of ganyan, wala po yan sa pananampalatayang Islam. Tapos waliya'rafa biha
min ghairi an yuktaba alaiha. Upang malaman din, mayroon kang sign dito, para malaman mo, hindi sign na ano ha, para sign dyan na ito ay libingan at ito yung halimbawa namatay na kaibigan mo o sino man, pero hindi po siya pwedeng susulatan. Hindi po siya pwedeng susulatan. Wala pong in memory or rest in peace o pangalan ng sino man. So hindi po yan lalagyan natin ng pangalan o anumang isusulat natin dyan. Okay? Inshallah. So ganun po. Pagkatapos, sabi ni Sheikh, next, وَيُسْتَحَبُّ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ أَنْ يَكِفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى قَبْرِهِ وَيَدْعُوا لَهُ وَيَسْتَغْفِرُوا لَهُ. So nararapat at kanais-nais kapag natapos na natin siyang ilibing, katulad ng nakuha natin kanina dito, natapos na siyang ilibing, natabunan na natin siya at nalagyan na natin siya ng sign. Okay, nagawa na natin yung ginawa natin dito sa taas. So ang gagawin ng mga Muslim, an yakifal muslimuna ala kabri. Yung mga sumama sa paglibing ay sila po ay tatayo saan? Tatayo dito sa libingan. Hindi po tatayo na aapakan ko. Hindi sa gilid ng libingan. Ito yung libingan. So dito yung mga Muslim nakapalibot sa kanya. Okay? Nakapalibot sa kanya. Wayad'u lahu. Magdudua po sila. Magdudua po sila sa namatay, sa taong namatay. Ano yung ibig sabihin ng magdudua? Hindi po sabay-sabay, magdudua ka sa sarili mo. Anong gusto mong ipanalangin? Sabihin mo halimbawa, o Allah, patawarin mo si ganito na nakalibing. Halimbawa, for example, sabihin natin, magulang mo, patawarin mo aking magulang, papasukin mo siya sa paraiso, huwag mo siyang parusahan sa libingan, palawakin mo kanyang libingan, naway ang libingan niya ay paraiso para sa kanya. So mga ganyan, doa natin siya patawarin, lalo-lalo kahabagan natin, o Allah, kahabagan niyo siya. So yun po ang doa natin sa kanya. So wayad'u lahu wa yastaghfiru lahu. So lalong-lalo na ihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay patawarin sa kanyang mga pagkakasala nung nandito siya sa mundo. So dahil ito po ang ginagawa ni Propeta Muhammad SAW. After ni Propeta Muhammad SAW ilibing yung namatay, so siya po ay nananalangin at humihi ng kapatawaran sa Allah para sa taong namatay. So hinihiling niya na ang tao na yun ay patawarin ng Allah ang kanyang mga pagkakasala. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfiru li akhikum." Humihiling nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin ang inyong kapatid. Ibig sabihin yung namatay na yun ay kapatid natin sa pananampalatayang Islam. Was'alu lahu, so hiling tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, o Allah, patawarin mo siya, o Allah, kahabagan mo siya, o Allah, patawarin mo ang kanyang mga pagkakasala, lahat ng ito, so mga ganun. Tapos, was'alu lahu at-tathbit. Was'alu lahu at-tathbit. So hiling din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na inshallah, o Allah, patatagin mo siya sa kanyang libingan. Bakit mga kapatid? Nung mamatay siya, halimbawa ito yung katawan niya. Katawan niya ganyan, namatay na. Okay? Yung kanyang kaluluwa ay ito po ay dadalhin sa taas. Kapag namatay siya, dadalhin, kukunin ito ng anghel sa taas. Kapag siya ay Muslim, ito po ay makakarating sa iligin. So makakarating hanggang sa maghihintay yun, yung kanyang kaluluwa, maghihintay yun hanggang sa siya ay ilibig. Okay? Habang namatay siya, kukunin ang kanyang kaluluwa sa iligin, sa lugar na mataas, kung saan doon maghihintay ang mga taong, ang kaluluwa ng mga namatay kapag siya ay Muslim. Tapos, kapag nailibing na siya dito sa libingan, okay, ibabalik po ang kanyang kaluluwa. Ibabalik ang kanyang kaluluwa doon sa kanyang katawan. So, magkakaroon siya ng panibagong buhay sa libingan. Ibig sabihin, magiging mabubuhay po siya sa libingan, pero ang buhay niya ay buhay libingan, hindi po katulad ng buhay sa mundo. Hindi po katulad ng buhay sa mundo. Kahit huhukayin natin siya, hindi po siya gagalaw. Kasi iba na po ang buhay niya. Pero buhay po siya doon sa libingan at tinatanong na siya ng mga anghel. Kaya sinabi ng tatanungin siya sa kanyang, lalong-lalo na itong tatlong katanungan, sino ang iyong Panginoon? Okay? Sino ang iyong propeta at ano ang iyong relihiyon? So tatanungin siya doon. So habang sa loob siya ng libingan.
So pagkalibing sa kanya, ibabalik na sa kanya ang kanyang kaluluwa, dadalhin pabalik sa kanya sa libingan. At magkakaroon siya ng buhay libingan. Hindi po buhay mundo. Hindi po siya buhay sa mundo, kung hindi patay siya sa mundo, pero buhay siya sa kanyang libingan. Dahil nagsama ulit ang kaluluwa niya at saka yung katawan niya. Okay, kahit hindi natin nakikita na siya ay gumagalaw, mayroon po siyang ibang mundo na. Mayroon po siyang ibang mundo. So yun po ang ano. So ihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, was'alu lahu at-tathbit. So hiling natin sa Allah na siya ay patatagin ng Allah sa pagsagot sa mga katanungan na dadalhin sa kanya ng mga anghel. Lalong-lalo na itong tatlong katanungan, sino ang iyong Panginoon, ano ang iyong relihiyon, at sino ang iyong propeta. So, sa isang pinapatatag ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag natin sabihin, alam natin yan at madali natin yung sagutin. Dahil sa kabilang buhay, sa libingan, hindi na po natin control ang ating buhay. Ito po ay nasa kapahintulutan ng Allah kung masagot natin. Kung sinabuhay natin ang Islam, sinamba natin ang Allah, sinunod natin ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ating sinunod ang batas ng Islam, mga obligasyon natin sa Islam, inshallah ay masasagot po natin to. Okay, masasagot po natin ang katanungan. Tapos sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu al-ana yus'al. Dahil once na binalik na yung nilibing ka na, ibabalik na yung kaluluwa mo sa iyo sa libingan, at ngayon mag-uumpisa na ang pagtatanong sa iyo. Pagtatanong sa iyo. Hindi pa ito yung pagtatanong sa araw ng paghukom. Ito ay minor na katanungan. Okay, inshallah. So yun po. Tapos, amma qira'atu shay'in min al-Qur'ani inda al-qabr fa inna hadha bid'ah. So sinabi siya dito, kapag nanibing na siya, magdudua lang tayo sa Allah ng kapatawaran para sa kanya. Patatagin siya ng Allah sa kanyang pagsagot sa libingan, at naway masasagot niya ang katanungan sa libingan. At ano pa mang panalangin natin sa kanya, papasukin siya sa paraiso, palawakin ang kanyang tirahan sa libingan, pagandahin ang kanyang paninirahan sa libingan. So dahil mga kapatid, siya na lang mag-isa. So napaka parang ang buhay na ito, na stage ng buhay natin, kasi buhay po tayo dito sa libingan. Ito yung isa sa mga mahirap, pinakamahirap na uri ng buhay. Bakit? Ikaw lang mag-isa. Subukan mo ikaw lang mag-isa sa kwarto mo at hindi ka lalabas ilang taon. So parang wala, ikaw lang mag-isa. Kung wala kang kasama, sa libingan, ang magiging kasama mo ay mga gawain mo. Kaya kung mabuti ang iyong gawain, ay inshallah maganda ang kasama mo doon sa libingan. Kung hindi naman, ay ikaw po ay lalagyan ng kasamang pangit dahil sa ginawa mong kasalanan sa Panginoon. So, ganun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tapos, sinabi ni Sheikh dito, wa amma qira'atu shay'in min al-Qur'ani inda al-qabr, at ang pagbabasa ng ilan sa bahagi ng Quran sa libingan, ito po ay hindi pwede. Kasi mayroong iba, nilibing na nila, tapos babasahan nila ng Quran. So hindi po ito ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ginawa niya ay siya po ay pinapanalangin po natin ang taong namatay na siya ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi po babasahan ng Quran. Li'annahu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuhu al-kiram wa kullu bid'atin dalalah. So bakit hindi siya babasahan ng Quran o anumang parte ng Quran? Dahil hindi po ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga kasamahan niya, at ito po ay bid'ah. At ang bid'ah ay nagdudulot ng pagkaligaw. Nagre-resulta ng pagkaligaw. So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay. Next. وَيَحْرُمُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْسِيسُهَا وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهَا لِقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. So ito po yung mga ipinagbabawal gagawin sa libingan. Bawal po siyang lagyan ng bina. Ano ibig sabihin ng bina? Katulad ng ginagawa ng mga hindi Muslim, nilalagyan po ito ng parang bahay-bahay. So hindi po pwede yun.
Hindi po pwede yun. So lalagyan ng bahay-bahay, yung libingan niya, ito po hindi pwede. Alal kubur wa tadsisuha wal kitabatu alaiha. At yung susulatan siya, lalagyan siya ng parang plaka, susulatan yung ng tawag dyan, susulatan yung kanyang libingan, ito ay hindi pwede. At ito ay hindi pwede. Hindi pwede na maiba siya doon sa mga ibang libingan. So pare-parehas ng libingan. Kaya tingnan mo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagkakapantay-pantay ng mga Muslim kahit sa libingan, pantay-pantay tayo, pare-parehas tayo. Okay? Katulad ng sala. Ang sala o ang dasal ng isang hari at isang janitor o mababang uri ng trabaho, parehas na dasal. Parehas lang ang dasal. Wala pong espesyal na dasal. Ganon din, ang fasting ng isang hari, ang fasting ng isang magsasaka o mababang uri ng trabaho, hindi ibig sabihin na mababa dahil na hindi marangal. Kung hindi, sa tingin natin, ito yung medyo mababang uri ng trabaho. Pero marangal siya ng trabaho. Iba yung sinasabi natin mababa, hindi natin dinidiscriminate. Hindi, sa tingin ng tao yun ay mababa ang uri, hindi katulad ng mga engineer na ganyan, pero marangal siya na trabaho. Marangal siya na trabaho. At yun ay mas mainam pa sa ibang trabaho na malalaki ang sahod na hindi naman marangal. So, tingnan mo, ang fasting niya ng hari at fasting ng isang tao magsasaka ay pare-parehas lang. Okay? Nagugutom sila, parehas ng oras, parehas ng ano. So, dahil ito po ay batas ng Allah. So, ganoon din ang Hajj, pare-parehas ng ginagawa, pare-parehas ng sinusunod na gawain. So, alhamdulillah. At kahit sa libingan, so, kahit nakalibing na, tingnan mo, ang isa sa mga, alhamdulillah, malaking example natin dito, ay nung namatay ang president natin dito sa UAE. Siya po ay, mashallah, napakaganda ng kanyang posisyon. Presidente siya ng isang dakilang bansa, ang UAE. Masya Allah. Ibig sabihin siya ay namuhay ng napakaganda. Okay? Pero pagdating sa libingan, dahil siya ay Muslim, pare-parehas po tayo ng itsura ng libingan. Pare-parehas po tayo ng itsura ng libingan. Kaya kapag namatay tayo, ang itsura ng hari na libingan at saka itsura ng libingan natin ay parehas lang. Parehas lang. Dahil ito po ay ang turo ng Islam o ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ni Jabir, pinagbabawal sa amin ni Jabir, inulat niya, sabi ni Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr. So hindi po pwede, pinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawing espesyal, gawing kakaiba. Okay, lalagyan ng halimbawa, lalagyan siya ng semento, anuman. So hindi yun pwede. So, kailangan pare-parehas tayo ng libingan. Okay? Wa an yuq'ada alayhi. At bawal din ating upuan ang libingan. Wa an yubna alayhi, yung ating sang lalagyan ng parang kubo-kubo o bahay-bahay. So, hindi po ito pwede sa pananampalatayang Islam. At ganoon din ang sabi niya kanina. Sabi ni Jabir sa ibang narration, sabi niya, karugtong, sabi niya, bawal itong sulatan at bawal itong apakan. Okay? Bawal apakan, bawal upuan. So, wala pong pwedeng gagalaw doon sa libingan. So, ito po ay ating respetuhin. Bakit? Wali anna hadha min wasail ash-shirk wa ta'alluq bil adriha li'anna al-juhala idha ra'aw al-bina wa zukhrufa ala al-qabr ta'allaqu bihi. Bakit ipinagbabawal yung paglagay ng mga bahay-bahay, pagsusulat, o yung gawin siyang espesyal? Dahil para po makaiwas tayo sa paraan na baka mapunta ang mga tao sa shirk. Dahil ang mga tao kadalasan, lalong-lalo na yung mga walang alam sa Islam, pag nakakita sila ng libingan at kakaiba siya, baka mamaya sabihin nila itong tao na ito ay mabuting tao. So ngayon magsishirk na tuloy sila. Magsishirk sila, magdadasal sila doon, at hihingi sila doon ng tawag dyan, hihingi sila ng biyaya doon. So ito po ay magiging shirk na. Ito po ay pagtatambal ng maliban sa Allah. Dahil tayo ay humihingi lamang sa Allah at hindi po sa mga tao na kalibing. So, yung iba mga kapatid, tingnan mo kung ating iisipin,
ang ating isipin. Tingnan mo ang ginagawa ng hindi mananampalataya. Humihiling po sila sa mga taong namatay. Humihiling sila. Kabaliktaran sa Islam, dapat ang taong namatay ang hihiling sa atin dahil wala na po silang magawa. Tayo po ang magdadasal para sa kanila. Hindi po sila ang magdarasal para sa atin. No? Hindi po sila magdarasal para sa atin. Kung hindi, tayo ang magdadasal para sa Kanya nang patawarin ang kanyang kasalanan ng Allah, patawarin at papasukin siya sa paraiso. Hindi po yung tayo ang hihiling sa patay. Yung iba kasi, ganito, patawarin, anuhin mo ako, hiling mo sa Diyos na patawarin ako, okay, biyayaan mo ako. Yung iba pa ay pumupunta, yung ibang mga hindi talaga Muslim, subhanallah, pumupunta siya sa libingan, kapag hindi sila nagkaanak, hihiling sila doon sa mga taong nakalibing. So, sabihin nila, ganito, ganyan, naway, bigay mo na sa amin ang biyaya, gusto namin magkaanak. So, anong pakialam ng mga tao nakalibing doon sa hindi kayo magkaanak? Ganun po mga kapatid. So, ito po ay ipinagbabawal. Okay, ipinagbabawal. Tapos, wayuhramu israjul kubur. At ipinagbabawal din na lalagyan natin ng alin? Ng ilaw ang libingan. Ay idaatu bil anwar al kahrubai wa ghayriha. Yung lalagyan natin ng ilaw, halimbawa ito yung nakalibing, lalagyan natin ng ilaw yung libingan na yun, ito po ay bawal. Ito po ay bawal sa pananampalatayang Islam. So hayaan natin, wala po tayong ilalagay na kahit ano. Wala po tayong ilalagay na kahit ano. Tapos, sabi siya, وَيُحْرَمُ اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدَ عَلَيْهَا ay bina'ul masajid alayha wa salatu indaha aw ilayha. So, ganoon din na ipinagbabawal na lagyan natin ng masjid ang sementeryo. Ang sementeryo, yung nandun yung mga nakalibing ng mga Muslim, ay bawal po lagyan ng alin? Bawal po lagyan ng masjid. Bawo o kay tatayuan ng masjid at doon magsasala para sa mga namatay o sasalahan natin siya sa ordinaryong sala, ipinagbabawal po. Iba po yung masjid at iba po yung lugar ng libingan ng mga Muslim. Lugar ng libingan ng mga Muslim at masjid ay ito po ay hindi pwede sa magkakaiba po sila. So hindi po natin pwedeng lagyan ang sementeryo ng masjid. Sementeryo ng masjid. Next, وتحرم زيارة النساء للقبور وتحرم زيارة النساء للقبور لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. So, ito naman ay pinagbabawal. Ano ang pinagbabawal? Pinagbabawal pong bumisita ang mga kababaihan sa libingan. Okay? Bilang mga kababaihan ay hindi po tayo pinayagan ng Islam. Hindi po kayo pinayagan ng Islam na kayo ay dumalaw sa libingan. Kaya na ipinagbabawal po yun sa Islam. Dahil ang babae po ay masyadong madamdamin, so hindi po pwede yun na mag-iyak-iyak doon sa libingan. Okay? At sinabi pa ni Propeta Muhammad SAW, la'ana Allahu zairatil kuburi wal muttakhidina 'alayha al masajida was suruja. So sinabi ni Propeta Muhammad SAW, isinusumpa ng Allah ang mga kababaihan na dumadalaw sa libingan. Ganon din halimbawa, Ustad, ang magulang ko, ang kapatid ko o sino man, lolo ko, ay nakalibing po siya sa ganitong libingan. Pwede ko pang dalawin, hindi naman sila Muslim. Kung ipinagbabawal, dumalaw ang isang babae sa libingan ng mga Muslim, lalo na sa hindi Muslim. Okay? So hindi po pwedeng dumalaw. Ipinagbabawal po ang pagdalaw. Pero sa hindi mga Muslim, ay wala silang katuruan dito na ipinagbabawal ang pagdalaw sa libingan. So kanina rin, doon sa nauna, ipinagbabawal, nung nakatalakay natin, ipinagbabawal ang sumama ang kababaihan sa paglibing. Ngayon din dito, na halimbawa na ilibing na, ay ipinagbabawal din po silang dumalaw doon sa libing. Kahit pa ito ay asawa mo. Kahit ito ay asawa mo, o anak mo, o lolo mo, o magulang mo, hindi ka pwedeng po dumalaw dahil sa sundin natin ang turo ni Propeta Muhammad at ng Islam
na isinusumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kababaihan na dumadalaw sa mga libingan. Wal muttakhidina 'alayha al-masajid. At sinusumpa din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung gumagawa ng mga masjid doon sa libingan o yung nagpapagawa ng masjid sa may libingan at yung mga naglalagay ng mga ilaw. Halimbawa, yung libingan ay nilalagyan nila ng ilaw, lalong-lalo halimbawa, yung namatay niya, close sa kanya o sino man sa kanya, relatives niya, basta lagyan ng ilaw, ito po ay kasama sa mga isinumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganoon din sinabi ni Propeta Muhammad SAW sa Sahih, La'natullahi alal Yahudi wan Nasara ittakhadul qubura anbiya'ihim masajid. So sinabi ni Propeta Muhammad SAW, isinusumpa ng Allah ang mga Hudyo at Kristiyano. Ang mga Hudyo, ito ay sa salita ni Propeta Muhammad SAW. Isinusumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga Hudyo at Kristiyano. Bakit? Sa anong dahilan? Ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Ang ginagawa kasi nila ay ginagawa nila ang mga libingan ng kanilang mga propeta ay nilalagyan nila ng masjid. Halimbawa, yung propeta na nalibing na yun, ang mga Hudyo at Kristiyano dati kapag namatay yun, so nilalagyan po nila ito ng masjid. So naglalagay sila ng masjid doon sa propetang namatay. So ito po ay pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Dahil ang paglalagay ng masjid doon sa libingan ay maaring paraan o dahilan na mag-shirk. Mag-shirk ang mga tao. At hindi po ito sa Islam dahil ito po yung sa natalakay natin na itong kasalanan na ito ay walang kapatawaran sa Allah kapag namatay ang isang tao at hindi siya nagbalik loob sa Panginoon o sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon din, walianna ta'dhim al-qubur bil bina'i 'alayha wa nahwihi huwa aslu syirki al-alam. So sinabi natin kanina, dahil yung pagdadakila sa libingan at paglalagay ng anumang paglalagay ng mga bina doon, paglalagay natin ng parang kubo-kubo, anuman, ay ito po yung unang dahilan o ang original na dahilan bakit ng shirk ang karamihan sa mga tao. So pantay-pantay po, pare-parehas po ang ating libingan. Okay. Next, sabi ni Sheikh, wa tuharamu ihanatul kubur. So ipinagbabawal na atin pong maliitin at ito po ay hindi natin pahalagahan ang libingan. Sa paanong pamamaraan o hindi pagrespeto sa libingan? Sa pamagitan ng paglakad sa ibabaw ng libingan. Okay? So hindi po pwede yun. So ipinagbabawal na lumakad tayo sa ibabaw ng libingan. Halimbawa, tatawid lang tayo doon o kaya aapakan talaga mismo natin. Mawat ihabin ni'al o apakan natin yung libingan. Bawalin yun. Wal julus alayha. Pinagbabawal yung uupo tayo doon sa libingan. Waja'luha mujtama'an lil maqamat. Ipinagbabawal din na halimbawa gagawin siyang lugar na kung saan nag-iipon-ipon tayo doon para sa isang selebrasyon katulad ng ginagawa ng mga sabihin na natin mga Kristiyano. Mayroon po silang araw ng mga patay. Yung libingan ay ginagawa doon sila nag-ipon-ipon, ang mga parang nagre-reunion sila doon. So haram ito. Na nakikita-kita sila doon. So haram ito. O kaya wa irsalul miya alayha, buhusan siya ng tubig, yung libingan, bawalin yun. Katulad ng inulat ni Abu Hurairah mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, li an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhrika thiyabahu fatukhlasu ila jaldihi khairun min an yujlasa ala kabrin. Sabi ni Propeta Muhammad SAW na inulat ni Abu Hurairah, sabi niya, ang uupuan mo, lian yajlis ahadukum, ang uupo ang isa sa inyo sa baga, alam natin yung baga na apoy, mayroong apoy. Sabi niya, ang uupo sa inyo, ang uupo ang isa sa inyo sa baga, yung apoy na nagbabaga at nasunog ang kanyang thub, ang kanyang damit. At ito ay nakapunta sa kanyang sa kanyang balat, nasunog din ang kanyang balat. Sabi niya, mas mainam yun na mangyari sa iyo kaysa uupuan mo ang libingan. Mas mainam yun
kaysa uupuan mo ang libing. Ibig sabihin, ganun po kalaki ang kasalanan o pagsuway ng isang taong inuupuan niya, inaapakan niya, o ginagawa nila ng selebrasyon ang libingan. So ito po ay ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Wala po ito sa katuruan ng hindi Muslim dahil sabihin natin, ang Islam is kompleto. Ang Islam is complete way of life. Ito po ay religion na itinuturo lahat ng kailangan mong o alimtuntunin mo at ginagalaw mo dito sa mundo. Meron po tayong basihan, meron po tayong guide. Sabi ni Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, man tadabbara nahyuhu anil julusi alal kabri wattikai alayhi wal wat'i alayhi alima anna an-nahya innama kana ihtiraman lisukaniha an yuta'ah bil ni'ali ala ru'usihim. Subhanallah. Sabi ni Imam Ibn Qayyim, si Imam Ibn Qayyim ay isang dakilang scholar sa Islam. Sinabi niya, sino man ang nagmuni-muni at nagnilay-nilay, nagmuni-muni at saka nagnilay-nilay, kung bakit ipinagbabawal ang pag-upo sa libingan, ang pagsandal sa libingan, ang pag-apak sa libingan, kung nilay-nilayan natin kung bakit ipinagbabawal ito sa Islam, sabi niya, malalaman niya na bakit ipinagbabawal kung pag nilay-nilayan talaga natin ang dahilan. Kung bakit ipinagbabawal ito, sabi niya, pinagbabawal ito sa dahilan ng pagrespeto natin sa mga nakatira sa libingan. Ito po ay pagrespeto. So, ang hindi pag-apak, tingnan mo, kahit sino naman, inaapakan ang kanyang libingan, inuupuan ang kanyang libingan, nilalagyan ng kung ano-ano, sinasandalan ang kanyang libingan, o ano man, nilalagyan ng kung ano-ano, ito po ay, ang dahilan dito ay ang kakulangan ng pagrespeto kapag ginawa ito ng isang tao. Pero kapag pag-iisipan natin mabuti kung bakit ipinagbabawal ang pag-upo dito, ang pagsandal dito, ang pag-apak dito, o ano pa mang ito po ay pag-alam na kailangan nating respetuhin ang mga nakatira sa libingan. Dahil mayroon po silang buhay. Mayroon po silang ibang buhay sa libingan na hindi natin pwedeng maliitin o hindi natin pwedeng respetuhin. So yun po ang mga kapatid, ang pinakadahilan kung bakit ipinagbabawal yung mga bagay na ito. Okay. Next, kukunin natin, inshallah, ay next week, inshallah, Sabado ulit. Medyo mahaba-haba kasing topic to. Ito naman yung mahaba siya. Malapit na tayo matapos sa tawag dito sa ahkam ng janaiz. So dito na tayo. Inshallah, kukunin natin next week ang patungkol sa mga batas ng pag-ta'ziyah. Ano ibig sabihin ng ta'ziyah? Yung ta'ziyah, ziyaratul qubur. Ang ta'ziyah, yun yung pagluluksa. Ano ang mga batas? Mashallah, subhanahu wa ta'ala. Mashallah talaga ang Islam. So, mayroon po tayong batas sa pagluluksa. Ano ang gagawin natin para hindi tayo makapunta sa haram? Ano yung itinuro sa atin ng Islam? Paano ang pagluluksa natin sa taong namatayan? At paano tayo bumati sa kanila, makikiramay sa kanila sa pagkawala ng isa sa mga mahal nila sa buhay. So, paano tayo makikiramay at paano tayo magluksa bilang isang namatayan din, paano tayo magluksa? So, ano po ang gagawin natin para sa pakikiramay sa mga taong namatayan? So, inshallah, kukunin po natin ito. At sa kasama, inshallah, yung mga batas patungkol sa pagdalaw sa libingan. Ano ang mga batas sa pagdalaw sa libingan? Ito po ay sa mga kalalakihan dahil ang mga kababaihan ay ipinagbabawal katulad ng natalakay natin kanina, ipinagbabawal po silang dumalaw sa libingan. So, dyan lang muna ang topic natin, inshallah. So, napakaganda ng Islam. Itinuturo sa atin kung ano ang gagawin natin bilang isang Muslim na mayroon po tayong panuntunan mula sa Allah, sa batas ng Allah at saka sa batas ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah dyan lang muna mga kapatid. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamualaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.